numbers or dalawang term na magkamukha pero magkaiba lang sila ng sign. So for example, meron tayong a squared minus b squared. Ito equal lang to sa a plus b na factor tsaka a minus b. Difference of 2 square tawag natin yan. Ibig sabihin kapag may magkaparehas na terms pero magkaiba sila ng sign, ito yung kakalabasan. Kumbaga is-squared mo lang yung first term tsaka yung second term pero subtraction yung magiging middle. So let's start. So number 1, let's say we have 4x squared minus 25. So basically guys, perfect square yan. Mga perfect square number, remember that is mga 1, 4, 9, 16, 25 and so on and so forth. Then yung sa variable naman, syempre yung mga x times x magiging x squared. Yung x squared perfect square. So yung x squared times x squared magiging x raised to 4. Yung x raised to 4 is also perfect square. So sa case na to, parang gagawin lang natin siya as dalawang parentheses. Gawa ka. So yung 4 magiging 2 times 2. Yung x magiging x times x. Then yung 25 is 5 times 5. So isang plus tsaka isang minus. So ganoon lang siya ginagawa kapag difference of 2 square. So number 2 tayo. So let's say meron naman tayong ano ba? Hirap mag-isip ng given. So let's say 9y squared minus ano ba? (16) x squared. So ano magiging tama. Ano na yung factored form na ito? So magkakaroon tayo, yung perfect square kasi yung 9 tsaka yung y, di ba? So gawa tayong dalawang parentheses. So magkakaroon tayo ng 3 times 3. Then yung y, dy times y. So y times y. Then yung 16 magiging 4. Then yung x squared magiging x. So 4x to. So isang plus tsaka isang minus. So yung bottom line kasi sa ganito guys, kailangan mo lang naman tingnan kung perfect square yung dalawa. Then ganun lang, hati-hatiin mo lang. Kung ganyan sa difference of 2 square, actually madali lang yan eh. Kung alam may mga perfect square, ayan siya. Pagdating naman sa trinomial, ibang usapan naman yan. Kapag sa trinomial naman, pwede siyang perfect square, pwede hindi, nakadepende sa given. So let's say meron tayong x squared minus 7x plus 10. So trinomial siya. So sa case na to guys, kailangan mo lang, naturo ko to last time, pero kung x squared lang naman to, ibig sabihin yung coefficient nito is 1, so you don't need to use AC method. Tingnan mo na lang yung last term. So ano ba yung ginagawa ko dito para mabilis? So meron kang 10 positive, kunin mo yung labas mo, positive 10. So kapag positive yung sign ng last term or yung constant, it can be dalawang positive na minultiply or pwede rin siyang dalawang negative na minultiply. Kasi positive pa rin lalabas na sign. Pero sa case na to, titignan mo yung middle term mo. Kapag yung middle term mo is negative, ito gagamitin mo na negative. Kasi hindi mo pwedeng gamitin yung plus. Kasi magiging plus yung middle. Sa case na to, kuha ka ng factors. So pwede siyang 1 times 10, pwede siyang 2 times 5. Pero dahil dapat yung negative yung magiging sign, both eto negative. Kasi pag inad mo to guys, dapat lalabas yung middle. So yung negative 1 plus negative 10, that is negative 11. While yung negative 2 plus negative 5, that is negative 7. So basically yung tatama dito is negative 7. Sabihin ito yung magiging factored form. That is x minus 2 tsaka x minus 5. Yan siya kadali. So number 2 tayo para may sakto. Kunyari meron tayong x squared minus or plus 4x. Kung pwede, minus 45. Yan. So meron tayong x squared plus 4x minus 45. Pwede yata ito. So basically guys, magkakaroon tayo ng negative 45. So kung negative 45 to kunin mo,
Labas mo yun. Magiging negative 45. Kung negative yung sign nito, yung possible sign lang nito is either positive times negative. So remember guys, yung middle term natin is positive. Dapat mas malaki yung factors nito kaysa dito sa negative. Para pag inad mo to, yung positive yung magiging sign. Kapag negative to, nandito, bisa mas malaki dapat yung negative. Anyways, gets yun. So, kuha ka na ng factors na ito. Start ka lagi sa 1. Pero kung kaya mo siya mabilisan, gawin mo. So, meron siyang 1 times 45. Pwede ba sa 2? Bawal. Pwede sa 3. 3 times 15. Ano pang sunod? 4 pwede ba? Hindi. Sa 5 pwede. 5 times 9. 6 pwede. 7. So on and so forth. So okay na yan kasi dito makuha mo na eh. So sabi natin positive tsaka negative. Mas malaki dapat yung positive para yung sign is positive. So ibig sabihin lahat ng positive numbers na malaki ay yung positive. Then yung mga malilit negative. So ngayon titignan mo kung sino equal ng 4. So ito guys magiging positive 44 while this one magiging 12 and this one magiging 4. So ito yung magiging satisfy na 4. Hindi magiging negative 5 tsaka positive 9. Ganun siya kadali. Masaya mahirap to. Gets yun? Clear yun. Clear star clear. Para sa factoring ng trinomial. Ganun din yan kapag perfect square trinomial. Sabing kailangan mo lang masatisfy itong middle pati yung last term. Okay na yun ah. Pagod na yung nagkatap niya no.